Hello, magandang araw sa ating mga fast stock. So, ano nga ba kadali magkabit ng dashcam dito sa ating mga sasakyan? So, for today's video mga fast stock, ipapakita ko sa inyo yung DIY installation ng ating mga rear view camera. On this video, ang una natin gagawin is ikakabit muna natin yung ating mga camera kung saan sila suitable. But madali lang kasi yung ating pinaka front camera is nakakabit naman kagad dito sa ating rear view mirror. And then yung rear camera na lang ang hahanapan natin ng position. Papakita ko rin sa inyo kung saan natin ipapagapang yung ating mga wire dito sa ating mga moldings ng ating mga sasakyan. So ito mga fast track, yung ating ikakabit na dashcam dito sa ating sasakyan. Ito na rin yung magsisilbi nating rear view mirror. And also mga fast track, itong ating dashcam na to is touchscreen. So pwede nyo na rin iset dito mismo yung inyong desired settings. Madali lang talaga siya ikabit mga fast track. Actually, i-strap nyo lang talaga siya rito sa inyong rear view mirror. Huwag kayong mag-alala na baka matakpan or matabunan yung inyong camera. Itong ating dashcam na to is adjustable yung kanyang camera. I-strap mo lang siya dun sa pinaka rear view mirror nyo. Ayan. So yun nga, sabi ko sa inyo is adjustable siya. So kahit na mahaba yung inyong rear view mirror is walang problema. And so next thing natin ikakabit mga kapastak yung ating wiring. Magsusupply ng power dito sa ating unit at yung ating wire na manggagaling naman doon sa rear view camera. So dito sa atin is papadaan natin siya dito sa mga moldings ng ating mga sasakyan. Yan. Actually madali lang naman siya. Insert lang naman kung ano yung kinakailangan yung supply. Like for example, if kailangan niyo yung power, papadaanin niyo lang siya. Pwedeng padaanin niyo lang sa ilalim hanggang makarating siya dito sa ating power outlet. So ito yung ating unang wire. Ito yung wire na magbibigay ng supply para dito sa ating unit. So ayan mga fast track. So naipasok na natin itong ating wire para sa ating power source. And pinagapa nga natin siya rito sa ating mga moldings going down. Ito naman yung ating USB charger. So dito tayo kukuha ng power na magbibigay dito sa ating dashcam. Ilalagay lang natin siya dyan. And then yung wire na nanggaling dun sa ating dashcam is ikakapit lang natin dito. Yan. So once na nagkaroon ng power yung car, magbibigay na siya ng supply para dun naman sa ating dashcam. Ito naman yung ating wire para sa ating rear view camera. So basically mga fast track, papadaanin lang natin siya dito sa mga moldings naman yung papunta rito hanggang dito hanggang sa umabot siya dun sa pinakalikuran. So ito yung ating wire. Pwede yung tanggalin yung pinagawa, natanggal naman talaga to. So ito, yan. So tingnan nyo, dito natin siya papagapangin sa parang pinakakisame ng ating mga sakit. So ayan mga fast track, so napapasok na natin siya dito. So next thing natin gawin is dito naman. So sa aking sasakyan, ang pagtanggal lang naman itong moldings na to is hinihiklat lang. So for me is madali lang. Ayan. And then papagapangin ko siya from here all the way here. Yan. So kailangan ko rin siya padaanin dito sa ating reverse light para ikabit naman yung ating hardwire. Para nga sa pag nagre-reverse ka is nag-activate yung ating reverse camera. Pinosisyon ko na rin yung ating rear camera.
makikita nyo itong wire na pula, yung hardwire. Ito yung ikakabit natin dito sa ating reverse light. Or hanapin nyo lang yung pula. So ang gagawin ko lang dito mga ka-fast-track is kakawit ko lang and iipitin ko lang ng pinaka-lock. So ayan mga ka-fast-track, na-install na natin lahat. So testingin na natin yung ating kinabit wire para sa kanyang power supply. At ito naman yung para sa kanyang rear camera. So ikabit na natin. And yan. So yun. Sa power supply gumana na. Hello, DD Pie. Yan. So ayan yung kanyang resolution. Rear view camera. Ito naman ating rear view camera. Yan siya. So by the way, ito yung ating settings. Yan. So rear view adjustment, andyan. Kung gusto mong mataas or mababa din, same thing. Andyan din yung volume. Yan. Mute, low, medium, high, brightness, tulad nung kanina. Screen on time, sensitivity, kapag meron nag-bump or naglalo ba kayo, ayan, titake siya ng picture or video. Pwede rin sa rear camera flip, ayan. Kung gusto niyo lang naman kung gusto niyo pwede siyang left to right, ayan. Ito naman yung flip up and down, sakaling nakabaliktad yung camera sa pagkabit. Okay. Meron din siyang app na pwede niyo i-download. Yung mga settings na to, makikita mo rin dun sa app na yon. And of course, pwede mong magamit yung cellphone mo. Subukan naman natin yung pag mag-reverse tayo ng shift, kung ano yung magiging camera features niya. So yan, naka-reverse tayo. Sa reverse camera, meron siyang lumilitaw na guide. Ito yung side ng iyong sasakyan. So kung mapapansin mo mga fast-track itong ating gutter, is talagang straight line siya. So ganyan lang kadali mga ka-fast-track yung pagkabit ng ating mga rear view camera. So hopefully mga ka-fast-track, natulungan kayo ng video ito. And if hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please don't forget to subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi mo updated sa iba pa nating mga videos. Thank you very much mga ka-fast-track and keep safe, ride safe.